Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay kung ligtas na ba ang mga mahal mo sa buhay o Gospel Call. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Romans chapter 10 verse 14 to 17. Ang title natin na patungkol sa kung ligtas na ba ang mga mahal sa buhay, isang tanong na dapat nating pagtuunan ng pansin o seryosohin, lalo na kung naniniwala tayo na may langit at impyerno. Dahil kung tunay tayong nagmamahal, hindi ba't gugustuhin natin silang makasama sa walang hanggang buhay kasama si Kristo? Ayon sa scripture natin yung araw na Romans chapter 10 verse 14 to 17 ay, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach of the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang verse na ito ay malinaw na sinasabi na kung gaano kahalaga ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang ito para sa mga pastor o ebanghelista. Ito ay para sa ating lahat na nakakilala kay Kristo. Gospel Call. Ang Gospel Call naman ay ang paanyaya ng Diyos sa lahat ng tao para magsisi at manampalataya kay Kristo. Tinatawag rin itong external call kasi ito ay naririnig natin sa pamagitan ng preaching, pagtuturo o simpleng pagbahagi ng gospel. Pero hindi lahat ng makakarinig ay tumutugon. May ilan na pinipili pa rin tumalikod, pero kahit na ganun, ang paanyaya ay totoo, tapat at bukas para sa ating lahat. Dahil ang Diyos ay hindi natutuwa sa kapahamakan ng kahit sino. Ang nais niya lamang ay lahat tayo ay lumapit at magsisi sa ating mga kasalanan. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay una-una, it is our task to share the gospel. Trabaho natin mga believers na magbahagi. Hindi pwedeng secret Christian lamang tayo dahil kung hindi nila naririnig kung paano silang panataya, minsan tayong unang Biblia na mababasa ng mga tao sa ating buhay, salita at sa ating testimony na ipapakita natin si Jesus. Kalawa, it is God's task to convert the people. Tandaan natin na tayo ay instrumento ng Panginoon. Ang tunay na pagbabago ng puso ay hindi galing sa atin kundi sa ating Panginoon. Kahit anong galing natin magsalita, kung walang kilos ng banal na espiritu, mananatiling matigas ang puso nila. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa kung minsan tila walang epekto ang ating sinasabi. Katatlo, it is love that shatters the heart of stone. Hindi argumento ang nakakasira ng matigas na puso, kundi walang iba kundi pagmamahal. Ang tunay na malasakit, pakikinig at pagdarasal ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. At sa pagdaan ng panahon, ang pusong parang bato ay maaring mabasag ng pag-ibig na iyon. At para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, learn the gospel message. Alamin natin ang ebanghelyo. Sa simpleng paraan lamang, ang tao ay makasalanan, si Jesus ang tagapagligtas. Namatay siya para sa ating kasalanan at muli siyang nabuhay. Siya lamang ang tanging namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Tanging sa pananampalataya at pagsisisi tayo may liligtas. Huwag tayong mahiyang aralin ito para may bahagi natin ng malinaw. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.